Ang pinangyarihan ng barilan o crime scene sa Atimonan, Quezon, ginalaw daw base sa report ng NBI o ng National Bureau of Investigation. Ayon pa sa source ng GMA News, na-trace din ng fact-finding committee ng NBI ang posibleng pinagmulan ng balang tumama kay Police Superintendent Hansel Marantan. May exclusive report si Emil Sumangit. Sa kopyang nakuha ng GMA News ng bahagi ng NBI report tungkol sa nangyaring barilan sa Atimonan, Quezon na ikinamatay ng 13 suspect. Lumabas na batay sa bullet trajectory, natukoy kung saan ang galing ang balang tumama kay Police Superintendent Marantan, ang team leader ng operasyon. Posible daw na nagmula ang bala sa bandang kaliwa ni Marantan. Mas mababa raw ang posisyon ng shooter o bumaril kay Marantan dahil pataas ang direksyon ng bala na unang tumama sa kaliwang binti ni Marantan. Ayon sa source ng GMA News, malaki raw ang posibilidad na mula ang bala sa lugar kung saan nakita ang mga bangkay ni Tirso Lontok Jr. at Leonardo Marasigan na kapwa nakadapa sa kanal sa labas ng mga SUV. Pero ang palaisipan daw ayon pa rin sa source ng GMA News, bagamat nagpositibo sa gunpowder residue si Marasigan, ibig sabihin malamang nagpaputok siya ng baril. Lumalabas naman na hindi napaputok ang baril na nakuha malapit sa kanya batay sa ballistic examination. Sa halip, nagmatch ang slug na tumama kay Marantan sa baril na nakuha sa loob ng SUV. Kaya sabi ng source, isa sa mga conclusion ng fact-finding team ay ginalaw umano ang crime scene matapos magkabarilan. Emil Sumangil, GMA News.